Sadyang may mga taong mapanlinlang at mahilig manloko para lang may mapagkakitaan. Darating ang araw na sisingilin din sila ng tadhana sa kanilang mga nagawa. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga butihing masusugid na tagapakinig. Ako nga pala si Gino, 45 taong gulang na, nagmula sa bayan ng De Guzman. Mahilig po akong makinig sa mga kwentong kababalaghan ukol sa iba't ibang nilalang ng kadiliman. Kaya naman naging masugid ninyo akong taga-subaybay. Naglakas loob po akong magbahagi ng mga karanasan ko at ng aking pamilya sa aming bayan. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan naming mag-anak ukol sa mga baboy sa babuyang binili ng aking biyenan sa kanyang kakilala na nagbadya ng kapahamakan sa buhay naming lahat. Ilang dekada na ang nakakaraan. Nag-umpisang mag-alaga ng mga manok, kambing at baboy ang biyenan na gamit niya sa pagninegosyo at paghanda sa tuwing may kaarawan o pistang ipinagdiriwang. Mahilig kasing mag-alaga ng hayop ang aking biyenan at kahit noong nililigawan ko pa lang ang anak niya ay mayroon na siyang inaalaga ang baka. Noong lumaki ito at kinatay para sa pista ay nagkaroon ng malaking kinita ang aking biyenan. Kaya naisip naman niyang mag-alaga pa ng mga manok, kambing at baboy. May ipinagbiling babuyan kay Nanay Cora ang kakilala niyang si Mang Ilyado, nabuhat sa kabilang bayan. Kalakip pa noon ay 4 na biik na kanyang inalagaan. Maayos naman lumaki at nakapanganak ang mga baboy at pagkatapos ay ipinagbili ang mga baboy. Kumuha na muli si Nanay Cora ng aalaga ang biik. Pero may iba na siyang kinunan dahil umalis na pala si Mang Iladio at dinala na sa isang bansa ng kanyang mga anak. Si Mang Nolas ay kakilala ng kumpare ni Nanay Cora at ito pa mismo ang nagrekomenda sa kanya na bumili ng biik. Hindi pa masyadong nagtitiwala ang biyenan ko sa lalaking tinutukoy ng kanyang kumpare, kaya sinamahan ko siya sa mismong bahay nito. Kaya lang pagkadating namin sa karatig bayan na kinatitirikan ng bahay nito, ay kinilabutan kami ng husto habang nagmamaneho ng truck. Karamihan sa mga kapitbahay nito ay mga nanlilisik ang mga mata at mukhang natatakam sa aming mga presensya. Hindi ako komportable, lalo pa nang matitigan kami ng isang matandang babae na may nakakapangilabot ng ngisi na tulad ng mababangis na hayop sa gubat. Lumabas sa isang maliit na kubo ang lalaking nasa 50 ang edad at may mangilan-ngilang mapuputing buhok. Nagbabaga ang kanyang mga maiitim na mata at kawangis din niya ang mga kapitbahay sa paligid. Napag-alaman ko na siya si Mang Nolas at magiliw kaming pinapasok sa kanyang bahay habang iginagayak niya ang mga biik. Medyo nakakasuka ang loob ng bahay. May nilalangaw at sumusulak ang umaalingasaw na malansang amoy. Mabuti na lang at mabilis na nakipagkasundo sa biyenan ko sa naturang nagbibenta ng biik. Binigay niya ang bayad at inihandog sa kanya ng lalaki ang 5 mukhang mga ordinaryong biik. Tuwang-tuwa ako na makitang malulusog ang 5 paltakang mga itim na biik. Kinakabahan at halos hindi ako makatingin ng diretso dahil talagang nangingilabot ako sa pisikal na kaanyuan ni Mang Nolas. Marurumi ang kanyang mga kamay na tila na puno ng natuyong dugo ang mga gilid ng kanyang kuko. Ang hininga niya ay amoy malansa na tila dugo ng kung anong uri ng karne. Hindi na kami nagtagal sa pakikipag-usap kay Mang Nolas dahil hindi kami komportable. Mabilis kaming umalis sa bayan at agad na pinaharurot ang sasakyan dahil sa malalakas na kaba na aming nararamdaman. Hindi kami makahinga ng maayos habang nasa biyahe dahil may mga mata pa rin na nakatingin sa kanila kahit saan kami bumaling. Noong makalabas kami at makarating sa bukana palabas ng bayan, ay saka pa lang kami nakahinga ng maluwag. Nang makapag-umpisa na kami ng aking biyenan na makapagpakain ng maraming biik sa babuyan, ay labis ang aming katuwaan. Dahil bukod sa mga biik ay mayroon pa kaming mga manok na inaalagaan.
may tandang at inahing manok. Malapit na ding makapangitlog at siguradong makakapagbenta pa kami sa palengke pagkapangitlog ng mga ito. Ibinalita ko sa aking asawa't anak ang tungkol sa mga bagong paltakang mga biik na aming inaalaga ang magbiyenan. Nagpresenta ang aking anak na si Juancho na sa tuwing uwian nila sa eskwelahan at araw na walang pasok ay tutulong siya sa pagpapakain ng mga biik at manok. Nasa sekundarya na din noon ang aking anak at nakakatulong na din siya sa mga gawaing bahay at pagnenegosyo ng aming pamilya. Lumipas ang mga araw at hinayaan ko nang tumulong sa amin ni Nanay Cora si Juancho. Malulusog at masisigla ang mga naging alagang biik. Kaya naman na humaling kaming mag-anak na mag-alaga, ngunit habang tumatagal, habang lumalaki ang 5 biik, ay may napapansin kaming kakaiba sa mga ito na nagpatindig ng balahibo ko. Noong nagbahog ako kinahaponan ng araw ng Biyernes. Tandang-tanda ko pa noon. Tig-isa kaming nakasakay ng anak kong si Juancho sa bisikleta. Dala ang pambahog at pagkain sa baboy dahil malayo at walang kabahayang malapit sa may baboyan. Nagmamadali na kami noong magpakain sa mga biik ng aking binan dahil malapit nang magtakip silim at natatakot ako sa daanan dahil medyo liblib at masukal ang lugar. Hindi ko malaman kung may iba pang mga tao o nilalang ng nagagawi doon para manakot sa mga residenteng namamasyal. Inuna na munang pakainin ni William ang iba pang 4 na baboy na datihan na sa baboyan. Ako naman ang nagpakain sa 5 paltakang mga biik. Nagtataka ako sa mga biik dahil hindi sila masyadong kumakain ng mga ibinabahog na sagmaw. Pero patuloy silang lumalaki at bumibilog. Napansin ko din na may mga sariwang dugo sa kanilang mga ngipin. Inisip ko na baka nagkakasakitan sila. Pero wala naman akong napapansing sugat o anumang pinsala sa kanilang katawan. Pumasok ako sa loob ng kural at nagdahan-dahan akong naglalakad habang inoobserbahan ko ang 5 biik. Bala ko na sana ipasuri sa eksperto ang mga biik at baka mayroong malulubhang sakit ang mga ito. Saglit akong natigilan at nanigas ang aking mga kalamnan nang mapagmasdan ko na nangislap ang mga nagbabaga nilang mga mata. Masama ang tingin nila sa akin at pagkatapos ay bigla silang nagkagulo at tinangka akong sugurin, subalit mabilis akong nakatalon sa labas at nasaraduhan ko ang gate na yari sa kahoy. Inutusan ko din ang aking anak na lumabas sa babuyan at baka masumpungan ito ng 5 biik. Nakita din niya ang mapupulang mga mata ng 5 biik na naging dahilan upang mapabulalas siya. Humihingal ako sa sobrang kaba at hindi ko maipaliwanag ang nangingibabaw na takot sa aking dibdib. Noon lamang ako nakakita ng mga ganoong uri ng halimaw sa kaanyuan ng mga biik. Nagmamadali ko na iginayak ang mga sisidlan at pagkatapos ay hinding-hindi na ako lumingon sa direksyon ng naturang mga biik. Mabilis kaming kumilos ng anak ko at kinuha namin ang bisikleta at pinaandar. Pagkatapos ay tinahak ang kasukalan. Naisip pa naming magdasal habang nagbabiyahe pabalik sa aming bahay. Natutuliro ang isip ko habang sumasagi sa akin ang pagbabagong anyo ng mga biik. Pagkadating namin sa aming bahay, ay hindi ko nabanggit sa aking biyenan ang nangyari. Kahit ang anak ko ay wala ring nabanggit dahil naisip ko na baka namalikmata lang ako. Kaya lang nang sumapit ang hating gabi, ay hindi naman ako makatulog ng maayos dahil nagkaroon ako ng masamang panaginip. Nasa loob daw ako ng kural. Punong-puno at naliligo ako sa putik. Napakadungis at punit-punit ang aking damit. Pinagpipistahan ako ng malalaking baboy na animoy mga halimaw dahil namumula ang mga nanlilisik nilang mga mata. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unti silang nagbagong anyo bilang mga tao. 3 mga babae at 2 lalaki na marurungis at may mga matutulis na pangil at kuko. Mababangis ang muka at nagtataglay ng mahahabang dila tulad sa aswang. Idinilat ko ang aking mga mata at mabilis akong bumangon sa higaan na parabang nalulunod sa dagat.
dahil kinakapos ako sa hininga. Tinanong ako ng aking asawa kung anong nangyari sa akin. Nabanggit ko sa kanyang dinalaw ako ng masamang panaginip. Makalipas ang ilang sandali ay may naulinigan akong nag-uusap sa aming bahay. Napatingala ako at alauna na pala ng madaling araw. Naalimpungatan ako at buong lakas akong bumangon sa higaan at nagtungo sa labas upang alamin ang nagaganap. Natagpuan ko sa may pinto ng aming bahay na nag-uusap si Mang Divino, gayon din ang aking biyenan. Mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan dahil napapangiwi sa takot ang ekspresyon ng mukha ng aking biyenan. Naisip ko na baka mayroong masamang nangyari. Lumapit ako sa kanila pero hindi ako nakisabat sa usapan. Napag-alaman ko na nanggaling pala sa malapit sa may babuyan si Mang Divino. Napadaan siya dahil patungo siya sa may kakahuyan at may dadalhin siyang ulam sa kinakapatid niyang malapit ang bahay doon. Napansin daw niyang may kasamang kasintahan ng kapitbahay nilang si Paulina at mukhang may balak pa silang magtanan. Nahuli pa daw niyang naghahalikan. Ayaw na sana niyang manood sa mga kaganapan kaya binilisan niya ang pagpapaandar ng kanyang tricycle. Pagbalik daw niya pa uwi ay may nasabat siyang sasakyan ng pulis. Gayon din ang mangilan-ngilang taong nag-uusap sa daan. Napukaw ang atensyon niya dahil may kasunod na ambulansya ang naturang sasakyan ng pulis. Kaya naman hindi na siya nakapagpigil at tinanong niya sa mga tsismosang ginang na naglalakad sa daan kung anong nangyari. Base sa mga kwento nila ay natagpo ang naliligo sa dugo si Paulina, pati ang kasama nitong nobyo. Wakwak ang kanilang mga tiyan at mga nakalabas ang mga bituka. Pero nawawala ang kanilang mga puso at atay. Nakita ang kanilang bangkay sa tabi ng kural ng mga alagang biik ni Nanay Cora. Noong una inakala daw ni Mang Divino na posibleng may kaaway ang magkasintahan o napag-interesan lamang ang mga ito. Subalit nakapagtataka naman na wakwak ang tiyan nito at nakalabas ang mga lamang loob. Wala namang tao na nasa matinong pag-iisip ang gagawa ng ganoong karahasan. Isa pa ay nawawala daw ang kanilang puso at atay, kaya malakas ang hinala ng mga tao na kagagawan yun ng misteryosong aswang. Kinilabutan ako sa mga sinabi niya noong mga panahong yun ay medyo hindi pa masyadong maunlad ang aming bayan at napapaligiran pa rin kami ng mga nilalang na hindi maipaliwanag ng mga tao. Ang iba pa sa kanila ay mga nilalang ng kadiliman, kaya naman naniniwala kami sa mga teorya ng mga matatanda sa aming lugar. Maya-maya ay nagpaalam na si Mang Divino at ayaw na daw niyang magpalalim ng gabi sa aming bahay at baka daw masumpuan pa siya ng aswang sa daan. Nagpasalamat at hinayaan na siyang makaalis ng biyenan ko. Isinaradong mabuti ng biyenan ko ang pinto at nanatili akong nakatayo sa may isang tabi. Pagkaalis ni Mang Divino ay sinubukan kong magtapat kay Nanay Cora ukol sa mga nangyari sa babuyan at inisip ko na baka makatulong yun sa naganap na patayan. Inisip ko na konektado ang nakita naming mag-ama mula sa 5 paltakang itim na biik sa nangyari sa magkasintahan. Malamang ang mga biik ang naturang aswang at sila ang pumatay sa mga ito. Sumagi pa sa isip ko ang aking panaginip. Nabanggit ko sa aking biyenan ang mga napansin naming mag-ama sa mga alaga niyang biik. Hindi pa rin siya kaagad naniwala sa akin. Hindi daw yun basihan upang mapatunayan ko na aswang ang mga alagang hayop. Pero medyo naguguluhan din siya dahil hindi niya lubos na kakilala ang kaibigan ng kanyang kumpare at kung saan nagmula ang mga inaalagaan nitong mga biik. Ipinagtapat ko sa kanya ang panaginip ko ukol sa mga biik. Ayoko sanang isiping may gumagalang aswang sa aming lugar. Pero pakiramdam ko ay may katotohanan ng panaginip ko sa mga naganap na patayan sa may babuyan. Napagkasunduan naming obserbahan ang mga biik sa kinabukasan hanggang sa sumapit ang gabi upang malaman namin kung aswang nga ang mga ito o hindi. Minabuti naming magsama-sama ng aking biyenang babae at aking anak habang ang asawa ko ay maiiwan sa bahay kasama ang aking biyenang lalaki. Kailangan naming makasigurado sa mga biik kung talagang mga aswang ito upang magawan ng paraan kung paano ito mailalayo sa babuyan.
at hindi na makapaminsala. Kumuha kami ng itak, buntot pagi, gayon din ng asin at bawang at pagkatapos ay naghanda kami. Sa umaga ay nakapagbahog kami sa mga alagang biik. Subalit nakapagtataka talaga nang mapansin namin na biglang lumaki at lalong bumilog at lumusog ang mga paltakang itim na mga biik. At nagmukha na itong mga baboy pero nananatili pa rin naman silang normal at ordinaryong mga hayop. Kaya talagang lumakas na naman ang mga kutob namin na posibleng yun na mismo ang mga aswang. Nangingilabot ako na isiping pumapatay at kumakain sila ng mga tao. Sumapit ang takip silim. Kinakabahan kaming lahat sa anumang mangyayari. Sumugod kaming mag-ama sa babuyan kasama ng aking benan, pati na rin si Mang Divino na may bitbit na mga matutulis na kawayan. Walang ibang tao sa paligid. Dumaan kami sa may kulungan ng manok at napansin namin na bumagsak ang kulungan, habang ang dalawang manok ay nakabulagta sa lupa. Butas ang kanilang tiyan at nakalabas ang balon-balunan nito at tigmak ng dugo. Halos bumaliktad ang sikmura ng aking anak pagkakita niya sa sinapit ng mga manok. Maluha-luha ang benan ko sa sandaling yun. Subalit nabalot kami ng kaba nang mapansin sa isang tabi na may dalawang lalaking nakatalikod at nakaluhod sa kabilang dako na may kinakaing iba pang lamang loob ng isa pang alagang manok. Nagtungo kami sa babuyan nang biglang nagulantang kami na may isang lalaking sumisigaw at nilalapa. Nasaksihan namin kung paano laslasin ang liig ng isang binata ng kakaibang tatlong marurungis na nilalang. Binutas nila ang tiyan at kinuha ang puso at atay. Pagkatapos ay pinaghampas ang ulo ng binata hanggang sa hindi na ito nakilala. Hinagisan sila ng sibat ni Mang Divino upang mataranta sila pero matatalas ang paningin ng marungis na babae na nanlilisik ang mga mata dahil nasalo nila ang sibat at hindi sila tinamaan sa dibdib. Bumungis-ngis ang isang babaeng aswang habang tigmak ng sariwang dugo ang kanyang bibig bago siya tuluyang tumakbo sa likuran ng babuyan. Sumunod pa sa kanya ang dalawa pang babaeng aswang. Sinundan namin sila at nagtungo kami sa tagiliran ng babuyan. Napasigaw sa galit ang benan ko nang mapansin na patay ang ilan pang alagang manok. Luray-luray ang kanilang mga katawan kaya nakatiyak kami na ang mga biik ang may kagagawan ng mga patayan. Nanggigigil kaming lumakad. Maya-maya ay tumakbo kami sa tagiliran hanggang sa nasumpungan namin ang mga babaeng aswang sa may pilapilan. Hinabol namin sila kahit napakabilis nilang tumakbo. Naisipan nilang lumipad subalit ang isa sa kanila ay tinaga ng benan ko sa balikat. Sumalida naman kami at inundayan namin ang saksak sa dibdib at tagiliran. Saka namin hinagisan ng dalawa pang aswang bago pa mapuruhan ni Mang Divino gamit ang sibat. Namatay ang dalawang aswang na babae pero humihinga pa at gumagalaw ang isa pang aswang. Kinuha ng aking anak ang bawang at ibinato sa babaeng aswang subalit nakailag ito. Nakatiyempo naman ang benan ko at pinagsasaksak niya sa tagiliran ng babaeng aswang kaya naghingalo na ito at bumagsak sa lupa. Samantalang si Mang Divino ay may hawak pang sibat. Pinagsasaksak niya sa dibdib ang isang lalaking aswang samantalang pinagtulungan namin mag-ama ang isa pang lalaking aswang upang hindi na siya makatakas pa. At ibinuhos namin lahat ng asin sa kanyang kinatatayuan hanggang sa tuluyan na siyang manghina at magningas ang buong katawan. Nanginig siya at nagtarak ang mga mata habang ipit na sumisigaw at pagkatapos ng ilang sandali ay nangitim ang buong katawan. Nasunog at natupok ng apoy hanggang sa tuluyang maging alikabok na sumama sa malakas na bagwis ng hangin. Pagkatapos noon ay kumawala sa kalangitan ang magkasunod na pagdagundong ng kulog at kidlat. Nagmamadali kaming nagtungo sa may banglat dahil baka abutan kami ng malalakas na ulan. Nakarating kami sa babuyan at doon palang nag-umpisang pumatak ang malalakas at malakarayom na buhos ng ulan. Napapaiyak ako habang pinagmamasdan ng mga alaga naming manok. Pati sila ay napadamay sa ginawang krimen ng aswang.
Hinintay naming tumila ang ulan bago pa ilibing ng biyenan ko sa kalapitang bakanting lote ang kanyang mga alagang manok. Inabot na kami ng madaling araw bago na ilibing ang mga manok. Pagkabalik namin sa bahay ay inalam ng asawa ko pati ng biyenan kong lalaki ang nangyari. Ikinuwento ni Nanay Cora sa kanila ang buong pangyayari at talagang kinilabutan ng asawa ko at lubos siyang nag-alala nang mapansin ang marurungis naming anyo. Tinanong niya pa kami kung nasaktan daw ba kami. Umiling-iling naman kami. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na si Mang Divino na uuwi na muna siya sa kanilang bahay. Nag-alala ang biyenan ko at naisip na baka may gumagala pang aswang sa paligid. Inalok niya si Mang Divino na matulog na sa aming bahay, pero nagpumilit itong umuwi at baka mag-alala ang kanyang asawa at mga anak. Wala naman daw mangyayari sa kanyang masama dahil napatay na namin ang mga aswang. Nagpasalamat kami sa kooperasyon at pagtulong sa amin ni Mang Divino bago siya umalis. Nagpalit kami ng damit at nagpahinga ng halos 1 oras bago tuluyang sumikat ang araw. Kinabukasan maagang umalis si Nanay Cora sa aming bahay. Hindi niya ako isinama. Bagkus ay pinuntahan niya ang kumparing si Mang Guillermo at pinaalam niya dito ang tungkol sa mga biik at babuyan na ipinagbili ni Mang Nolas sa kanya. Namilog ang mga mata ni Mang Guillermo. Wala daw siyang kaalam-alam na nag-aalaga ng aswang ang kakilala niyang negosyante. Pero pumayag siyang sumama kay Nanay Cora sa bahay nito upang malaman ang katotohanan. Kung kaya't nagmamadali silang nagtungo sa bayan. Napadaan pa nga nila ang mga kapitbahay na nag-uumpukan at matatalim ang mga matang nakatingin sa kanila. Naisip ng biyenan ko na posibleng ang barangay na yon ay pinamumugaran talaga ng mga aswang at hindi malayong aswang din si Mang Nolas. Nagpatay mali siya sila at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating ang magkumpare sa labas ng bahay ni Mang Nolas. Subalit laking gulat nila nang matagpuan na nakakandado ang buong bahay nito at walang sumasagot mula sa loob ng bahay. Akala ng kumpare ay hindi na nila makikita pang muli ang nanloko sa kanilang aswang. Kaya inisip nila na umalis na ito sa bayan. Subalit dumako ang isang gabi at biglang may kumaluskos sa saradong bintana ng silid tulugan ng aking anak sa itaas na bahagi ng aming bahay. Napakalakas ng mga ingay hanggang sa maisipan niyang buksan ang bintana. Bumulaga ang malaking maitim na aswang na may mahahabang dila. Pumasok sa loob kaming mag-asawa, gayon din si Nanay Cora. At naisip ng biyenan ko na marahil ay yun si Mang Nolas at balak niya kaming patayin dahil sa ginawa namin sa mga ibinenta niyang mga biik. Sumugod kaming mag-asawa sa silid tulugan ng aking anak at inabutan namin si Nanay Cora na nakikipaglaban gamit ang buntot pagi. Kaya naman pinagtulungan namin ang aswang ngunit nakapasok siya sa kwarto at nahirapan kami sa pakikipaglaban. Sinuntok niya ako sa muka at tumilapon ako sa kama. Samantalang sinikmuraan naman niya bago sinakal ang aking anak. Mabuti na lang at nahila siya ng aking biyenan. Malakas ang pwersa ni Nanay Cora. Nakipagbuno ang aswang sa biyenan ko at nahampas siya ng buntot pagi sa muka maging sa buong katawan. Nag-usok ang kanyang balat at sinalag niya ang magkakasunod na pag-atake ng biyenan ko. Nakahanap kami ng tiyempo ng aking anak. Inasinta namin sa mukha ang aswang. Sinabuyan namin ng asin hanggang sa umatras siya at naisipang lumundag sa may bintana. Nilapitan siya ng biyenan ko, subalit nasipa siya sa tagiliran, kaya hindi na niya napigilang tumakas sa bintana ang aswang. Hindi na naman naabutan ng aswang pero paglapit namin sa kinalundagan nito, ay bigla na lang siyang naglahong parang bula. Dumungaw kami sa bintana subalit hindi na namin nakita ang kanyang anino o bakas sa labas ng bahay. Kinabukasan nagtungo kaming mag-ama kasama si Nanay Cora sa bahay ni Mang Nolas at nananatiling nakakandado ang tarangkahan ng pinto ng bahay niya. Gayon din ang mga kabahayan ng kanyang mga kapitbahay na kinatatakutan namin ng aking biyenan. Naisipan naming magtanong-tanong sa mga kabahayan na medyo malayo ang kinatitirikan sa bahay ng magkakapitbahay
Namistulang mga aswang at napag-alaman namin na bigla na lang daw nawala si Mang Nolas sa magdamag at walang bakas ng kanyang presensya ang nakita ng mga mangilan-ngilang residente. Kasabay niyang naglaho ang mga kapitbahay na pinaghihinala ang mga aswang din. Teorya o haka-haka ng ilang residente ay bumalik na sa malayong baryo si Mang Nolas. Samantalang nagtungo naman sa malayong lugar ang kanyang mga kapitbahay at doon na muli magnenegosyo ng pagbibenta ng mga alagang hayop. Nalinlang pala ang magkumpari ng naturang negosyante at nadiskubre pa nila sa mga nakausap nilang residente na di umano ay napansin na nilang may mga kakaiba sa mga binibentang biik at baboy nito. Mukhang hindi ordinaryong mga hayop at tila mga halimaw na sumisigaw sa tuwing sumasapit ang hating gabi. Kaya naman hindi sila madalas na lumalabas ng bahay at nag-iingat. Yun ang dahilan kaya malalaki ang mga kandado ng kanilang tirahan sa takot na baka pasukin sila ng mga iniisip nilang halimaw. Nagkatinginan na lang ang magkumpare. Hindi nila sukat akalaing may mga tuso at mapagkunwari palang mga tao ang magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Pagkatapos ng nangyari ay naging wais na ang biyenan ko sa pagpili ng bibilhin ng mga panibagong alagang biik. Subalit hindi pa man lang natatagalan ay nabalitaan naming may bangkay sa gawing aplaya. Nagtungo kami doon ng aking biyenan at nakita naming maraming taong nagkakagulo. Napagmasdan namin ang bangkay ni Mang Nolas. Sunog na sunog ang katawan nito. May ilang kinausap si Nanay Cora ukol sa totoong nangyari dito at nalaman niyang may nakapatay pala ditong isang albularyo. Hindi pala ito nakakalayo sa aming lugar noong mapatay siya. Base sa mga nakakaalam ng nangyari, nag-anyong aswang si Mang Nolas at umatake sa isang mag-anak. Mabuti na lang at napadaan ang isang albularyo na may dalang habak at kalamansi sa gawing aplaya. Kinalaban nito ang aswang at inundayan ng saksak gamit ang habak na may kombinasyon ng katas ng kalamansi. Napatay ng albularyo ang aswang bago nakapagpalit ng anyo bilang tao. Kahit paano ay nakahinga na kami ng maluwag dahil sa nalaman naming napatay ang aswang sa katauhan ni Mang Nolas. Simula noon ay natahimik na ang aming lugar sa mga aswang na negosyanteng nagbibenta ng mga hayop. Ipinagbili ni Nanay Cora sa maliit na halaga ang babuyan. Hindi nagtagal at may nakuha siyang namimili nito. Humanap na lamang siya ng panibagong lugar ng babuyan na mas ligtas at malapit-lapit sa aming tahanan. Nagpatuloy ang pagbibigay ng magbibenta. Pagbibenta kay Nanay Cora ni Mang Guillermo ng mga biik. At tiniyak nila na ligtas ang history nito, gayon din ang kalusugan, bago ibenta at alagaan. Lumipas ang isang taon at may dumating na isang binatang negosyante. Siya ay nagngangalang Reynante at nagmula sa isang malayong probinsya. Nasa 20 mahigit ang kanyang edad at kahit medyo may kabataan ay kita ang pagiging masipag niya sa negosyo. Mahilig din siyang magbenta ng mga hayop sa aming lugar. Hindi nagtagal at nag-cross ang landas nila ng biyenan ko. Inalok siya nitong bumili sa kanya ng mga biik na ibinaba niya ang presyo. Pinilit-pilit pa niya ang biyenan ko at nabanggit niya na marami na siyang namimiling mga residente sa aming lugar. Kaya lang ay humingi ng tawad sa kanya si Nanay Cora at nabanggit niya na mayroon na siyang kinukunan ng mga biik. Nakakahiya naman daw na bigla na lang siyang kumuha sa binata ng mga biik. Samantalang kakilala at matagal na daw niyang kinukunan ang negosyanteng nagbibenta sa kanya ng biik. Hindi nagustuhan ni Reynante ang mga sinabi ng biyenan ko. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka at nagtaas siya ng boses. Wala pa daw ibang taong tumatanggi sa alok niya. Pagsisisihan daw ng biyenan ko ang pag-ayaw sa alok niya. Matapos nang magsalita ay padabog pa siyang umalis. Wala namang masamang sinabi sa kanya ang biyenan ko kaya hindi niya pinagsisisihang tanggihan niya ang alok ng binatang negosyante. Malinis daw ang konsensya niya at wala siyang balak itong suyuin. Nagpatuloy sa pagpapakain ng biyenan ko sa mga alagang biik at mga manok noong umaga hanggang tanghali. Pero noong sumapit ang hapon
ay nakipagpalit kaming mag-ama. At kami naman ang kahalili sa pagpapakain. Lumipas ang ilang araw at nabalitaan namin si Aling Beneta na mayroon na ding inaalaga ang 3 biik na binili kay Rinante. Mabibilis daw lumusog ang mga biik nito at mukhang tama lang daw na bumili siya sa negosyante. Siguradong mabilis din mabibenta sa merkado ang mga ito kapag lumaki na at kakatayin na rin. Nakalagay ang babuyan niya sa may gawing likod bahay nila. Nagpatuloy lamang kaming magbiyanan sa pagpapakain sa aming mga alagang hayop sa araw-araw. Hindi nagtagal at nag-cross ang landas ni Nanay Cora at Rinante sa may palengke. Hinapunan lamang ni Rinante ng masasamang tingin ang binan ko. Kaso ay naramdaman ko na tila sinusundan niya kami matapos kaming makapamili ng mga rikado sa lulutuin naming ulam. Nagmamadali akong humanap ng aming masasakyan pauwi sa bahay dahil medyo masama ang kutob ko kay Rinante. Pagka-uwi namin sa bahay ay pinayuhan ko si Nanay Cora na umiwas kay Rinante dahil mukhang may masama itong banta sa kanya. Kwinestyon ako ni Nanay Cora at sinabing bakit kailangan niyang umiwas kung wala naman siyang ginagawang masama. Si Rinante daw ang dapat mahiya dahil siya ang kamuntik mag-iskandalo sa kanilang dalawa. Hindi pa rin ako mapalagay noong araw na yon. Sumapit ang gabi at may naramdaman at narinig kaming mga ingay sa bubong ng bahay na tila mayroong naglalakad. Umakyat ako sa bubong, dala ang itak at flashlight. Subalit wala akong ibang natagpuan doon kung hindi isang malaking itim na pusang lumundag ng pagkataas-taas, pabulusok sa pababa sa lupa at lumundag patungo sa karimlan. Kinabahan ako at inisip na baka isa yung aswang, kaya pagbalik ko sa loob ng bahay ay humanap ako ng goma at nagsunog sa labas ng bahay. Naisip ko na baka aswang ang naturang itim na pusa. Lumipas ang isang araw at wala na akong narinig na kumakaluskos sa bubungan ng aming bahay. Subalit sa kasunod na araw ay nagimbal ako nang dumaan kaming magbiyanan sa harap ng bahay ni Aling Bebang. Tumahagulgol silang mag-anak. Saglit kaming huminto at tinanong kung anong nangyari. Si Aling Bebang ang tumugon at isinalaysay niya ang mga naganap. Ayon sa kanya, namatay ang bunsong anak ng anak niyang si Estela. Napag-alaman nilang hindi mga biik ang mga hayop na ibinibenta ni Rinante, kung hindi mga aswang. Nasaksak sa dibdib ng matutulis na kuko ng aswang si Sheila, na noong nagdaang gabi ay katatapos magpakain sa mga biik. Sinugod ng ama ni Sheila ang babuyan at napatay niya ang isang aswang na babae. Nakatakas ang 2 pang aswang kasabay na naglaho ang 3 biik. Hinahanap pa rin ni Mang Artemio ang mga aswang at balak na din niyang kasuhan at ipetisyon si Rinante na maialis sa aming bayan dahil pakiramdam niya ay isa rin itong aswang. Nagulat kami ng binan ko dahil wala sa hinagap naming mauulit na naman ang nangyari sa amin noon. Ligtas pa rin naman kaming nakapagpakain sa mga alagang baboy at alagang manok nang minsang makasabay namin sa daan si Mang Ulysses na dati-rating albularyo sa Karatig Bayan pero lumipat na sa aming lugar. Nakakwentuhan namin siya at nalaman pala niya sa ilang mahaderang chismosa sa Karatig Bayan na si Rinante ay panganay na anak ni Mang Nolas at posible daw na kaya ito dumating sa aming lugar ay para maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama at lahat ng mga taong sangkot sa pamiminsala dito ay balak niyang pagpapatayin. Naisip ko na baka kaya galit si Rinante sa aking binan dahil isa ito sa mga nabiktimang lukuhin ng kanyang ama at posibleng idinamay niya sa pagkamatay ng kanyang ama. Pinayuhan kami ng albularyo na mag-iingat at kung mayroon man daw kaming mga pangontra sa aswang ay handa namin kung sakaling umatake sa amin si Rinante at gawan kami ng masama. Sumunod kami sa mungkahi ng albularyo at nagpasalamat. Pinaghandaan naming pamilya ang pagsapit ng mga gabi. Nagkayas kami ng mga kawayan. Naghagis din kami ng asin sa buong bahay at inihanda rin ng buntot pagi, kalamansi, bawang at mga itak. Isang gabi, binulabog kami ng malalakas na mga ingay sa bubong at labas ng aming bahay. Medyo binatilyo na noon si Wancho kaya pinagamit ko na rin siya ng itak.
Magkakasabay kaming lumabas ng bahay at nakita namin na mayroong aswang na babae sa labas ng bakuran ng aming bahay. Samantalang may aswang na lalaki sa bubong. At sa bubong ng bahay ni Aling Bebang ay mayroon ding aswang na lalaki na pamilyar sa akin ng anyo. Umakyat ako sa bubong, dala ang itak at buntot pagi. Pinaghahampas at pinagtataga ko ang aswang hanggang sa mawalan ito ng balanse at mahulog sa ibabang bahagi ng bahay. Samantalang hinagisan ng asin ng biyenan ko ang aswang habang inuundayan ng saksak ni Wancho. Nagsipaglabasan ng iba pa naming mga kapitbahay at nagliwanag ang buong paligid. Umangil ang aswang sa bubong ng bahay ni Aling Bebang. Maya-maya ay naubusan na ito ng lakas at itinulak ng pagkalakas-lakas ni Artemio upang mapabagsak sa matutulis na kawayang bakod sa kanilang bahay. Nagsipagtakbuhan ng mga kapitbahay namin at inalam kung sino ang aswang na nakalaban ni Mang Artemio. Kahit kami ng pamilya ko ay nakiusyoso na rin. Pumunta kami sa bakuran ng kapitbahay at doon nakita namin ang hubot-hubad na bangkay ni Renante na naliligo sa sariwang dugo. Naisip ko na posibleng ang dalawa pang aswang sa aming bahay ay walang iba kung hindi ang dalawang biik na inaalagaan ni Aling Bebang. Nagkaisa kami ni Mang Artemio na sunugin ang mga bangkay ng mga aswang sa likod bahay at ibaon sa lupa ang mga abo nito. Inabot kami ng halos hating gabi bago namin natapos ang pagbabaon sa lupa ng mga abo. Nagmukha kaming mga bayani sa paningin ng aming mga kapitbahay. Naisip ng bawat isa na wag nang bumili sa mga dayuhang negosyante ng mga alagang hayop dahil mga aswang na magbabalat kayo lamang ang mga ito. Matapos ang kahindik-hindik na labanang yun, ay naging wais ang mga residente sa aming lugar. Bumibili sila ng mga alagang hayop sa aming mga kabahayan na alam nilang subok at garantisadong ligtas. Lumipas ang ilang taong pagsusuyo namin ng biyenan ko, ay napatapos ko sa pag-aaral si Wancho. Naibigay ko ang pangangailangan ng aking pamilya. Nakapagpatayo na rin si Nanay Cora ng malaking tindahan ng mga pagkain ng hayop katabi ng aming bahay at lumawak pa ang kanyang negosyo. Nagkaroon kami ng mga tauhan na nangangasiwa sa mga babuyan at kulungan ng mga manok. Gumanda ang aming pamumuhay sa tulong ng pag-aalaga ng mga hayop na aming pinagkakakitaan. Dito po nagtatapos ang kwento at sana ay nagsilbing inspirasyon ito sa mga tagapakinig. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Gino. Sadyang may mga taong mapanlinlang